Ikaw ba ay nalulumpay? Kailangan mo ba ng kaibigan? Halina at sumama sa Barkadahan kay Kristo. At ngayon, narito ang mga kabarkada ni Kristo. Magandang gabi po sa inyong lahat. Ito po Sister Zon Kayanan, co-anchor po ni Father Pep sa programang Barkadahan kay Kristo. Isang radio program of the Archdiocese of San Fernando, Pampanga. And today is December 10, Wednesday po, and it is the second Wednesday of Adviento. Okay, wala po ngayon ang main anchor natin ni si Father Pep po. Meron siyang importanteng appointment. Alam niyo naman po ang anchor natin, napakasipag, napakadaming trabaho po, no? So, ako pong mag-isa, meron po akong kasama dapat, pero nagka-emergency silang lakad sa parokya nila, ano po. So, I hope hindi po kayo aalis. Kahit mag-isa ko, kayo ang kausap ko. Anyway po, okay lang sa akin na I think it is the sixth time na mag-isa ako dito at hindi nyo ako iniwanan, no po, nagte-text pa rin kayo kahit na mag-isa ako. Kaya, so ngayon, for the sixth time, bear with me. Yan. Anyway po, alam ko, mag-enjoy kayo kasi napakaganda po ng gospel natin ngayon. Maiksi lang po siya. 3 verses, pero napakaganda po. Makaka-relate tayo ng husto sa gospel natin ngayon. So, dyan lang po kayo, huwag kayong umalis. Of course, ito ang paborito ninyong istasyon ng Bright FM 91.9. Okay, ito po yung hotline numbers. Pwede po kayong tumawag para may kausap ako, no? Ayan, San po 0932-462-0898, 0932-462-0898. Globe naman po 0905-302-5768, 0905-302-5768. So, yun po ang mga numbers na pwede kayong tumawag. Yan. And then, ito naman po ang text line numbers. Mag-text din po kayo at pag-uusapan po natin ang ite-text ninyo. Ayan, Smart po 0918-351-8282, 0918-351-8282. Globe naman po 0917-363-3738, 0917-363-3738. At yun naman pong Connect Ka Katekista na palaging ina-announce sa inyo ni Father Pep, no po? Ito po yung SMS service ng mga katekista kung gusto pa po nyong sumali. Pag sumali po kayo, makakatanggap kayo ng mga religious messages everyday at mga Bible verses, no po? I-type lang po ninyo ang REG, capitalize, and then space, yung pangalan nyo, and then slash, yung address ninyo, or school ninyo, kung nasa school kayo, or parish. Yan. And then, dito po ninyo isend sa Globe, 0927-891-0966, 0927-891-0966. Yun naman pong counseling line. Okay. Wala si Father. Huwag ko nang i-announce yung counseling line. Yun pong gustong manood sa internet. Yan. Live streaming po. www.ustream.tv. And then, isearch po ninyo yung Bright FM 91.9. Yan. Yun naman pong mga nakaraang episodes namin nasa Facebook po. Kung meron kayong na-miss, may lakad kayo at hindi kayo nakapakinig, ando doon po sa Facebook at gusto nyong marinig. Kung meron kayong gospel na na-miss na basahin, ano po, isang araw na naging busy kayo at hindi nyo nabasa yung gospel, ay hanapin po ninyo nandun sa mga nakaraang episodes namin. Our Facebook account name is Barkadahan kay Kristo, Pampanga. Ayan. And of course, I'd like to thank Sister Son Basco for maintaining our Connect Ka Katekista, and also Longlong Pascual ng Santo Tomas Parish for maintaining our Facebook accounts. Ayan.
Okay? Sige po. Umpisa na po tayo sa gospel reading natin ngayon. A proclamation of the Holy Gospel according to Saint Matthew. Jesus said to the crowds, "Come to me, all you who are weary and burdened, and I will give you rest. Take my yoke upon you and learn from me, for I am gentle and humble of heart, and you will find rest. For my yoke is easy, and my burden is light." The Gospel of the Lord. Praise to you, O Lord Jesus Christ. Okay, mga kabarkada kay Kristo na nakikinig. Yan. Kahit mag-isa ako, ayan, I'm sure nandiyan pa rin kayo. Sige po, sabi ko nga kanina, napaka-iksi ng gospel ngayon, pero makaka-relate tayo. Napakaganda po. And I'd like to focus on pumili po ako ng 4 na short phrases ng gospel na binasa ko sa inyo. At yun po ang i-discuss ko ngayon. At pwede po kayong mag-comment. Pwede po kayong mag-text. Yan. Number 1 po, yung the phrase, "Come to me." Yan. Number 2 pong i-discuss ko, yung "Take my yoke." Yan. Number 3 po, "Humble of heart." And then number 4, "Burden is light." Yan. Pinili ko pong mabuti ang 4 na to, kanina, an hour ago, bago ako umupo dito, dahil nag-text po yung supposed to be kasama ko po. Sabi niya, "Sorry po, may emergency kami sa parokya." Sabi niya, "Okay lang," sabi ko. So, pinili ko po itong 4 na to, Okay? Na i-discuss sa inyo. Parang catechism tayo ngayon on the air, po. Okay, nako, may mga texters na. Sige po, mamaya pa yung mga texters. Number 1, "Come to me." Sabi po ng gospel, kauumpisa pa lang na salita ng ating Panginoong Jesus, crowd ang pinagsabihan niya, Nakalagay sa gospel, Jesus said to the crowds. Wow. Ibig sabihin po, madami yung mga taong nakikinig sa kanya, "Come to me," sabi ng ating Panginoon. So, pag narinig po natin ang salitang "come to me," wow, it is an invitation. Po. An invitation. Si Jesus, ini-invite ako. Si Jesus, ini-invite kayo, sa salita niyang "come to me." Iniimbitahan niya ako, iniimbitahan niya kayo. Yan ang ating Panginoong Jesus, Nung unang panahon po, Jesus came to us more than 2,000 years ago, Pero hindi siya yung mga tao noon. Of course, wala pa po tayo noon, 2,000 years ago. More than 2,000 years ago, Kasi 2014 na tayo ngayon. Pero yung mga tao noon po, hindi siya well received masyado, Dumating siya, At darating siya ulit. He is coming again at the end of the world, At when He comes, He wants us to meet Him. Pag dumating po siya ulit at the end of the world, of course, gusto ng Panginoon na i-meet niya tayo at i-meet natin siya, sa end of the world. Ngayon po, piniprepare natin ang sarili natin sa celebration ng Pasko. Yan, yung anniversary of Jesus coming to us by birth. Malaking selebrasyon na kahit po tayo sineselebrate natin. Alam po ninyo, kaninang bago ako umakyat dito sa radio booth, wow, napatingala ako sa building nito, ang ASF building yan. Dito po sa likod ng City Hall ng San Fernando. Napatingala ako doon sa mga kuti-kutitap na mga parol at Christmas lights na nilagay kanina, ni Alan, ni Brother Alan, yan, yung empleyado natin. Ang ganda po. Bago ako pumanhik dito, talagang nakatingala ko, tinitingnan ko, wow, sabi ko, ang ganda. So, para bang ang ibig sabihin, ang buong building ng ASF ay nagpe-prepare na, for Christmas. Yan po ang umpisa,
Actually po, kanina nagbabalot na ako ng gift dahil may Christmas party kami sa Friday yan. So, ito po ang physical na preparation natin, no, sa pagdating ng ating Panginoon, no. Pero of course, hindi lang po yung preparation na ganito. Meron pong inner preparation sa buhay natin. Example po, ang prayer. Yan. Siguro po ngayong Advent, dagdagan po natin ang prayer natin, no? Hindi lang po sa sarili natin, kung hindi para sa kapwa natin, no? Actually po, ngayon, wow, we're so blessed, no? Kasi hindi man malakas dumaan ang bagyo. No po, di po ba ine-expect natin? Actually po, alam nyo, kahapon, 5:30 a.m. tinext ko na lahat ng mga staff ko. Sabi ko, bagyo, wag na kayong pumasok dahil ayokong madatnan sila ng bagyo sa daan or sa office, no? Para yun, nasa bahay sila, no? Nasa pamilya nila. Kung bumabagyo nga. Alam nyo, kahapon, di ba? Wala man masyadong ulan dito. Sabi ko, napangiti ako kasi wow, nagbakasyon ng mga staff ko. Hindi naman pala malakas ang bagyo. Of course, it's my fault. Ay, fault pa ba yun? Hindi, kasi iniisip ko yung kapakanan po nila, no? So, yun, siguro masaya sila, nakapagbakasyon sila kahapon, no? So, yun po, no? Yung bang preparations natin this coming Advent, hindi lang pang physical, kung hindi inner spirituality, no? Prayer, we should pray more ngayong Advent kasi nga, ayan, naligtas tayo sa malakas na bagyo, no po. And then, pangalawa po sigurong example ng preparation natin is sacrifice. Yan. Of course, alam po natin, ay hindi madali ang mag-sacrifice. Pero po, kaya natin, ano po, lalo na if we are sacrificing for our loved ones, no? Dahil nagmamahal ka, kaya ka nagsasakripisyo. Napakasarap pong pakiramdam yon. And then, of course, pangatlo ay penance, no po, yung magsisi tayo sa kasalanan natin ngayong Advent. Actually, napakaganda pong magkumpisal tuwing Advent season. Madalas po kasi, di ba, tayo ay nagkukumpisal kapag Lenten season lang. Punong-puno ang mga sa kumpisalang bayan, no? Isa na akong pumipila doon. Punong-puno pag kumpisalang bayan. Pero napakaganda po kapag ka nagkumpisal din tayo ng Advent season, yan, penance. At ang pang-apat po, of course, acts of love. Ayan, no po, isang preparation din ito sa Christmas, so sa anniversary of Jesus coming to us by birth. Acts of love. May kukwento po ako sa inyo, no, na nabasa ko sa librong Chicken Soup for the Soul. Yan, dalawa yung libro kong ganon. So, isi-share ko po sa inyo ang isang kwento, no? Siguro po, narinig nyo na si naging presidente ng Amerika, no po, si President Abraham Lincoln, no? Nung pong presidente siya, isa po sa ginagawa niya yung nagbi-visit siya ng mga hospitals and then nakikipag-usap siya sa mga may sakit. Wow, napakagandang gawa po yan ng isang presidente, di po ba? So, minsan po, nagpunta si Abraham Lincoln sa isang hospital at meron isang young soldier doon na halos namamatay na, no? Batang-batang sundalo, no? So lumapit siya sa bed nitong batang-batang sundalo na ginagamot at tinanong yung mga doktor, no, na ano ang kalagayan niya. Tinanong ni Abraham Lincoln ang mga doktor sa hospital, anong kalagayan? Sabi nung mga doktor, malapit na pong mamatay, sabi nila, no? Talagang grabe. So
tinanong ni Abraham Lincoln yung young soldier na nakaratay. Sabi niya, "Is there anything I can do for you?" Sabi niya, meron ba akong magagawa para sa iyo? Sabi niya. So, sumagot po yung young soldier. Sabi niya, "Pwede po bang gusto kong sumulat sa nanay ko?" Sabi niya. "Pwede po bang ipangsulat niyo ako?" Sabi niya, no? So, binigyan si Abraham Lincoln ng pen and paper ng mga doktor. So, dinidictate ngayon po ng young soldier yung sulat niya. At sinusulat naman ni Abraham Lincoln, no po? Sabi niya, "My dearest mom," sabi niya, no? "I am badly hurt," sabi niya, "while doing my duty," sabi niya. So, siguro talagang grabe yung sugat niya, no? Habang nakikipaglaban siya bilang sundalo. Grabing sugat. Sabi niya, "Maybe I will not recover," sabi niya, no? So, sinusulat habang dinidikta po niya nung may sakit na sundalo, sinusulat naman ni President Abraham Lincoln, no? Sabi niya, "Ma'am," sabi niya, "wag po kayong malungkot sa akin." Sabi niya, "May God bless you and Papa," sabi niya. "And then give my regards sa mga dalawang anak na binanggit niya," no? So, yung sundalo po, dahil mahinang-mahina na yung katawan niya, hindi niya mapirmahan yung sulat. So, ang ginawa po ni Abraham Lincoln, siyang pumirma. Pero, nilagay po niya doon, "Written for your son by Abraham Lincoln," sabi niya, no? So, yung batang sundalo, sabi niya, "Pwede ko po bantingnan?" sabi niya, no? So, tiningnan niya yung sulat. Sinulat ni Abraham Lincoln. Uy, nagulat yung young soldier, sabi niya. "Are you really the president?" sabi niya, no? Hindi niya alam, hindi niya kilala na itong lumapit pala sa kanya ang presidente nila, no? Yes, sabi ni Abraham Lincoln, no? Tapos, sabi nung sundalo, "Would you please hold my hand?" Sabi niya, "It will help to see me through the end," sabi niya, no? So, itong si Lincoln, hinawakan naman niya yung kamay niya. At habang nakahawak sa kamay niya, nagsalita siya ng mga magagandang mga words of encouragement, no? Parang nag-preach si Lincoln hanggang sa itong sundalo pumikit na, no? At namatay siya, no? Napakaganda pong kwento, alam nyo, nung binabasa ko sa pocketbook ko. Sabi ko, wow, no? It is a great act of love for a president of the United States na gawin ang ganon, ano po. Siguro po, sabi nga nung author, "You must give time to your fellow men even if it's a little thing," sabi niya. "Do something for others, something for which you get no pay, but the privilege of doing it." Yan po, no? Napakaganda po na acts of love na kanina po ang pinag-usapan natin yung paano tayo mag-prepare ngayong Advent para sa celebration ng Pasko, the anniversary of Jesus coming to us, no, by birth. So, yun po ang binanggit ko po. Number 1, of course, prayer. Number 2, sacrifice. Number 3, penance. And number 4, ito nga po, acts of love. Okay, so yun po. Sabi ko kanina, 4 ang pinili kong phrases, short phrases sa gospel natin ngayon na napakaiksing gospel na 3 verses lang. Come to me. Okay, ang pangalawa po, are yoke with Jesus. Sabi sa take my yoke, sabi pala niya. Ayan, take my yoke, sabi po ng gospel, no? Ano ba itong yoke na to? Ayan, yoke. Y-O-K-E. K-E. Okay, Y-O-K-E. Ayan. Ang yoke po, nung unang panahon, ginagamit po ito ng mga ox, no? Mga animals or oxen. Para bang ini-imagine ko ang ox, siguro nasa likod niya yon, no? Para bang second skin sa kanya, and it provides much comfort, no, possible to enable them to do the maximum amount of work with minimum discomfort.
No? Para bang kapag siguro nasa likod ng ox itong yoke na to, nakakaramdam sila ng comfort kahit na palagay ko medyo mabigat ito, no? Pero kahit na nakakaramdam sila ng komportable sila, ng comfort, na nakakagawa sila ng madaming trabaho because of this yoke, no? Okay, so balikan po natin ang gospel na binasa ko. Sabi ng Panginoon, take my yoke. Iyan. Po. Ang ating Panginoong Jesus pinropose niya sa atin that we make Him our yoke mate. Wow. Ganda, no? Sarap pong pakiramdam. Ang ating Panginoong Jesus, siya ang yoke mate ko. Yan. The yoke belongs to Him and He invites us to team up with Him. Uy, ang galing, no? Yung yoke po, sa Panginoong Jesus natin yon, no? Kaya nga sabi niya, take my yoke, sabi niya no? And then, iniimbita tayo na makipag-team up sa Kanya. Uy, ang galing, no po? Niimbitahan tayo ng ating Panginoon na makipag-team up sa Kanya. Huwag tayong makipag-team up kay Satan. Ano po, no? Kay Jesus lang tayo makipag-team up. Ayan. The yoke of Christ does not mean Jesus will pass the burden to us. So, kapag ka po nakipag-team up tayo sa Kanya, ginawa natin siyang yoke mate, hindi naman po ibig sabihin na ipapasa sa atin ng ating Panginoong Jesus yung burden, yung bigat na pinapasa niya. Hindi po, no? Kaya nga sabi ko kanina, team up kasama natin siya. Rather, He would like us to share our burdens with Him. Yun. No po, mamaya po, yung isang i-discuss ko yung burden, yun po yung panghuli, no? Pero gusto ng Panginoon na i-share natin sa Kanya yung mga burdens natin, no? Hindi po tayo nag-iisa na we are pulling the yoke alone, no? With our own power, no? Wag po nating isipin na, ay, eto, pinapasan ko to with my own power, no? Pero we do it together with Christ. And of course, yung lakas, no? Kasama ang lakas or strength that comes from Christ. Ayan. No? And then, ang ating Panginoon po, hindi lang siya teacher na, di po ba, ang teacher, bibigyan kayong mga estudyante na nakikinig, no? Ang teacher, bibigyan kayo ng homework. Pero after that, the teacher will leave us alone to figure out. So, pag binigyan tayo ng homework ng teacher, tayong mag-isa, magre-research ka, hindi naman pupunta sa bahay mo yung teacher at tutulungan ka. Ito, gagawin natin yung homework mo. Of course, hindi, no? Hindi kanya pupuntahan sa bahay. Tayo, iwan niya tayo para i-figure out natin yung homework, yung assignment na binigay ng teacher. Pero ang ating Panginoon po, He is a friend to help us do it. Yan. Ang ating Panginoong Jesus, no, binigyan niya tayo ng homework, para siyang kaibigan na tutulungan niya tayo. Di po ba ang kaibigan O sa school, mga estudyante, pagka mahirap ang homework, ayan, tawagin mo yung kaibigan mo, pagtulungan ninyo, tutulungan kanya. Ayan, ganyan ang Panginoong Jesus, tutulungan kanya. Ayan. At ang Panginoong Jesus po, He's not just a supervisor who gives us work, but a co-worker who help us accomplish our task. Ayan. Ang ating Panginoong Jesus, hindi lang siya supervisor na, ayan, bibigyan kita ng trabaho, gawin mo to, balansi mo to, etc., etc. Ayan. Pero, ang ating Panginoong Jesus, para siyang co-worker natin, na tutulungan tayo to accomplish our task. Ito, nahihirapan kang magbalanse. Ayan, sige, tulungan kita. Parang ganyan po ang ating Panginoong Jesus. Alam po ninyo, mahirap magbalanse. Ako po, kung minsan pag gumagawa ako ng financial reports, 6 po ang ginagawa kong financial reports. Kung minsan po, hindi balanse. Kung minsan, piso lang.
hahanapin ko po yan. Mag-uumpisa po ako sa unang-una, first day of the month. Mag-uumpisa akong mag-a-add, magma-minus ulit, no? Sabi ko, pwede bang bayaran ko na lang itong piso? Bakit hindi balanse? No, of course, hindi pwede. Dahil talagang kailangan mong hanapin. Along the way, may mali sa additions mo, may mali sa multiplications mo, sa subtraction mo, meron. Kaya hahanapin mo yan, no? Kung minsan talagang maiinis ka na, no? Tapos a-add ka ulit, ma-minus ka ulit. Naku, iba na naman figure ang makukuha mo. Naku, 20 pesos na naman ang hindi balanse, hindi ko makita, no? Ayan, mahirap po, no? Pero ito nga po, ang ating Panginoong Hesus, hindi lang siya isang supervisor na nagbigay ng trabaho sa'yo, pero isa siyang co-worker na tutulungan ka. Parang isang co-worker na hirap ka na, sige nga, tutulungan kita. Ano ba? Bigyan mo ko ng kopya ng balance sheet mo, tutulungan kita ng financial report mo. Hanapin ko yung mali mong addition. Yan. Parang ganun po ang Panginoong Hesus, no? Hindi lang po siya leader who commands go, 'di ba? Ang leader po, sabi niya go. But a servant leader who invites, let's go. Ayan. Ito po ang ating Panginoon, no? Hindi lang siya leader na sasabihin, iko-command kang go. Pero ayan, isa siyang servant leader na iniimbita tayong kasama niya tayo. Let's go. Ayan, kasama siya. Tayong dalawa, sabi niya, no? Punta tayo. Ayan po ang ating Panginoon, no? Kaya sabi niya, come to me. Ayan, take my yoke. Ayan. So, nakadalawa na po ako, no? Apat yan ang sinabi ko. Come to me, take my yoke. Nako, nag-overtime po ako, 6:33 na. Mamaya po, ang pangatlo po, I am humble of heart. And then, of course, ang pang-apat ay my burden is light. Okay, in the meantime po, mag-text kayo, babasahin ko, at magbe-break po muna tayo. Jesus, kay buti mo. Jesus, kay buti mo. Lagi kang tapat sa iyong mga pangako. Jesus, kay buti mo. Jesus, kay buti mo. Jesus, kay buti mo. Lagi kang tapat sa iyong mga pangako. Jesus, kay buti mo. Kay sarap tanghin ng pag-ibig mo, kay sarap mamalagi sa presensya mo. Ang pangalan mong banal, o Diyos, ay tunay ngang walang kapantay. Kabutihan mo'y di nagbabago, damang-dama ng puso ko. Ang pangalan mong banal, o Diyos, ay tunay ngang walang kapantay. Kay buti mo.
ng pag-ibig mo. Kay sarap mamalagi sa presensya mo. Ang pangalan mong banal, O Diyos, ay tunay na walang kapantay. Kabutihan mo'y di nagbabago, damang-dama ng puso ko. Ang pangalan mong banal, O Diyos, ay tunay na walang kapantay. Kay sarap damhin ang pag-ibig mo. Kay sarap mamayagin sa presensya mo. Ang pangalan mong banal, O Diyos, ay tunay na walang kapantay. Kabutihan mo'y di nagbabago, damang-dama ng puso ko. Ang pangalan mong banal, O Diyos, ay tunay na walang kapantay. Tunay na walang kapantay. Tunay na walang kapantay. Kay buti mo. Nagbabalik po ang programang Barkadahan kay Kristo. Sister Zon po ito, ang co-anchor ni Father Pep. At may importanteng appointment po si Father Pep, kaya ako po mag-isa ngayon sa booth. At hindi po nakarating yung co-anchor ko. Ayan. Okay lang po. Andiyan pa po kayo na po. Okay. Kanina po sa first segment, dahil kahit po maiksi yung gospel natin, nakapili po ako ng 4 short phrases na di-discuss sa inyo. Tapos na po ako sa number 1, come to me. Number 2, take my yoke. At meron pa pong number 3 and 4. Number 3, humble of heart. But before that, babasahin ko po muna yung mga text nyo. No? Okay, from 2272, sabi niya, put trust in God and in the coming of His kingdom, and receive the blessing of that kingdom. Peace with God and strength for living His way of love, truth, and holiness. Mayap Abengi po, Sister Zon. Ayan, si James ito na regular listener natin and regular texter. Napakasipag mo, James, for, of course, thank you for sharing to us yung mga messages mong magaganda. Of course, we have to trust God. And then meron pa pong isa, sabi niya, by the weight of earthly masters gradually destroy the strength of their servant, but the weight of Christ rather helps the one who bears it, because we do not bear grace, grace bears us. Oo nga, ano? Actually, talagang tinutulungan tayo ng Diyos at hindi natin pwedeng sabihin we bear the grace. Kung hindi, ang grasya ng Panginoon is the one that bears us. Sabi niya, it is not for us to help grace, but rather, grace has been given to aid us. Maya Pabengi po ulit, Sister Zon. Yan. Okay, thank you very much. And then may isa pa po from 8122. Sabi niya, the more you humble yourself, the more God lifts you up. The more you don't expect God to reward you for serving Him, the more you receive Him, the more you receive from Him. Ayan. The simplest way to please God is not to repay all the blessings we receive from Him, but to simply pass them on to others, sabi niya. Ayan, totoo po yun, no? Good evening po, sabi niya. Yun nga, yung mga blessings na binibigay
ng Panginoon sa atin, napakaganda kung we pass them on to others. Tama po kayo yung nag-text, no? Napakaganda po. Of course, thank you po sa mga texters natin. Okay, tuloy po yung dinidiscuss ko, Sabi ko po kanina, yung come to me, take my yoke, at nasa pangatlo na po tayo, humble of heart. Iyan. Sabi ng Panginoon kasi, I am gentle and humble of heart. Sabi niya, Wow, pag pinag-usapan natin ng humility, parang mahirap, kasi, kukunti na lang ba ang taong may humility? Sana po hindi, we can be humble, all of us, Of course, hindi po natin magagawang mag-isa. It is through the grace of God para makapag-humble tayo, mapagkumbaba. Ayan. Of course, Jesus invites us to come to Him because He is meek and humble of heart. Meek, sige, meek muna. Nako, ang hirap po ng maging meek, Yung bang not easily angered, hindi ka madaling magalit, kasi kung minsan kaya ka nagalit, may dahilan pero kapag meek ka, wow, nakikita mo ng galit na lahat ang mga katabi mo, your surroundings, pero ikaw parang hindi mo pa makayang magalit, kaya mong magtimpi, then you are meek, A strange reason to accept God's invitation is being invited to be meek, Humility. Siguro po magbigay tayo ng mga halimbawa ng pagiging humble ng ating Panginoon, Of course, ang nakikita ko po ay di po ba ang Panginoon natin, kahit na nung 12 years old pa lang siya, nawala siya at nakita siya ng mga magulang niya, si Mama Mary at si Saint Joseph, sa temple, nakikipagkwento sa mga doctors of the law, sa mga matatalinong tao noon, may nararamdaman na siya, alam niya, meron siyang infinite wisdom, and yet, hindi siya nahihiyang magtanong. He was not shy to ask questions from the doctors of the law. Di po ba humility yon, Kasi pwede niyang sabihin, ba't ako magtatanong sa inyo, mas marunong pa ako sa inyo. Diyos siya Di po ba? Mas marunong siya sa atin, sa lahat ng tao, even to these doctors of the law noong unang panahon, mga matatalinong tao, mga Pharisees, mga Sadducees yan, mga matatalinong tao yan noong unang panahon. And yet, hindi siya nahiyang magtanong sa kanila. Di po ba? Humility yon. Yon ang isang example ng humility ng ating Panginoon. Of course, ang pangalawa, ang ating Panginoon is the creator of the universe, and yet nakontento siyang pinanganak or nahiga sa isang manger bilang kama niya, bilang bed niya, Di po ba ang Pasko? Kayo po isinilang sa mga magagarang hospital. Kami po hindi, dahil may edad na ako nung pong unang panahon, yung mga nanay noon nanganganak lang sa bahay. Kaya kami ay pinanganak sa bahay lang. Pero ngayon po hindi, yung mga kabataan ngayon, pag nagluwa ng sanggol ang isang nanay, nasa mga hospitals yan, kung minsan yung mga mayayaman nasa magaganda at mamahaling hospital pag nanganak, pero ang ating Panginoon, Jesus humility, nahiga lang siya, pinanganak siya sa isang manger. Keng Kapampangan, lilibangan baka, sa pinagkakainan ng mga animals, doon siya pinanganak. And that is example of Jesus humility. Isa pa po, pangatlong examples ng humility ng ating Panginoon, He who will judge the living and the dead was judged and condemned by His own subjects, Siya darating in the future, to judge the living and the dead sa second coming niya.
Pero siya mismo, he was judged and condemned, no, by Pontius Pilate and company. Yan. Ano po, di po ba yon humility ng ating Panginoon? Ano po? Siguro po, itanong natin sa sarili natin, no, na alam ko po, mahirap ang maging humble. Pero, siguro, napakaganda pong reflection sa sarili natin. Ask ourselves, how can I be insistent on my own comfort? My own importance, no? How can I insist on my own wrong opinions? Yan, kasi po, ito, kailangan ng humility. Po, itong mga tanong na to. Ayan. Of course, ang pang-apat na burden is light. Yan. So, pang-apat na po ito, no? Lapit na tayong matapos. So, number 1, come to me. Number 2, take my yoke. Number 3, humble of heart. And the last one na gusto kong i-focus ay ang and my burden is light, sabi ng ating Panginoon. Ano po ba ang burden? Yan, pinapasan. Something carried. Ay nako, lahat po tayo ay dumaan sa ganito. Okay, bago po itutuloy, may nag-text ulit. Okay, sabi from 2272 again, sabi niya, the Lord inflame our heart with love and help us to exchange the yoke of rebellion for the sweet yoke of submission to His holy and loving word. Set us free from the folly of our own sinful ignorance and rebellious pride, that we may wholly desire what is good and in accordance on His will. Benging Diyos po, Sister Son. Yan. Okay. Thank you very much po sa text nyo. Okay. So, ituloy po natin. Burden. Ayan. Pinapasan. No? Something carried. Okay. Tayo po, in one way or in some times ng buhay natin, may pinasan tayong problema, no, something sufferings na kineri natin, no. Ang burden daw is a matter of perspective, no. Kung minsan po ang burden na kino-consider ng iba ay para bang wala lang, no, nothing to others. Meron naman pong yung burden na pinapasan niya wow, ang bigat-bigat. Yung pala hindi naman. Kasi yun nga, sabi ko, nasa perspective lang ng tao. I remember one time na may binalita sa akin na, may nagtangka siyang magpakamatay. Sabi ko, bakit daw? Yun, na-in-despair siya. So, para dun sa nagtangkang magpakamatay, napakalaking bagay yon. Tapos ako naman, sabi ko, yun lang. Yun lang, gusto magpakamatay. So, nasa, matter of perspective sa atin ang burden. Meron burden na ang laki para sa kapwa-tao. Bigat-bigat ng problema ko. Meron naman, hindi naman mabigat yan Ang simple-simple lang yan. Di po ba? May mga namimit tayong taong ganun na maliit lang na ang bigat, para bang pasan nila ang daigdig. Yan, no? Pero ang liit lang pala ng burden nila. Parang pelikula yon, pelikula ni Sharon. Okay. Yun nga po, no? Burden by some is nothing to others, no? That is why Jesus' yoke is nothing to complain about. Sabi nga, because it is born from the perspective of love. Ayan. Po. Ang yoke daw ng ating Panginoon nag-umpisa ito dahil sa pagmamahal. Ayan, the perspective of love. Kasi nga, dahil sa pagmamahal, ang mga sacrifices are parang wala lang. Yan. Sacrifices are counted as nothing. Sabi nga, with love, sacrifices are counted as nothing. No? One is not focused on the pain, sabi nga, but on the joy that one will harvest. Once yung mga kahirapan natin,
practice natin ay matatapos na. Kasi po kapag may pinapasan tayo, siguro po bawasan nating mag-focus sa sakit, sa pain. Pwede tayong mag-focus, sige, ngayon may pinapasan akong problema, pero hindi ko i-focus ang isip ko sa sakit na pinapasan ko. Bakit hindi ko i-focus sa joy, sa saya na maha-harvest ko once na itong mga sacrifices na to, itong mga kasakitan na dinadanas ko ngayon. Once na natapos na to, wow, alam ko magiging masaya ko. The joy, no? Do not focus on the pain but on the joy na darating. Ayan. Ito pong pagmamahal na to, no? The love sees not only the now but the future that will dawn. So, pagka po may problema tayo, yun nga, hindi lang tayo magfo-focus sa yung nangyayari ngayon. No po? Kung hindi yung future, ano pa ang kahihinatnan nito? Baka positive na baka papuntang positive na and yet, nagfo-focus ka pa sa pain ng kasalukuyan. Po. Ito nga po, sabi nga, the yoke of love may be full of sacrifices, but it is never considered heavy. Kasi po ang yoke of love ng pagmamahal, oo nga, maring sabihin natin, ay, punong-puno ng sacrifices yan. Nagsasakripisyo ako ngayon. Pero, hindi natin i-consider na mabigat. Nasa atin po yon, nasa perspective natin. Kaya sabi ko nga kanina, may mga problema tayong parang ang bigat-bigat, pero sa ibang tao, hindi naman pala. No? Okay, may texter po tayo. Of course, from Pampanga Provincial Jail. Wow, magandang gabi po sa inyo. Nakikinig ulit kayo ngayon. Sabi niya from 1427, dito sa Pampanga Provincial Jail, kung walang gumagabay sa amin, lalo na ang misa at ang 91.9, wow, ay naku, sabi niya, sa tindi ng pagod namin, baka nagpakamatay na kami. Kaya salamat at andyan kayo. Ayan, no? Maraming salamat din po sa pakikinig ninyo sa amin, no po. Walang sawang pakikinig ninyo sa amin. Actually po, nagbibigay kayo ng inspirasyon din sa amin, no? Kasi kahit na po sino naman, kahit sinong nasa mass media, yan, be it on TV, be it on radio, kapag alam niyang nakakatulong siya or may napapasaya siya, at itong itong radio program natin, hindi lang po nagpapasaya, kung hindi nagbibigay ng pagkain sa kaluluwa because of the gospels, no, that we proclaim, at of course yung ebanghelyong binibigyan namin ng reflection at kahulugan, no. So, of course, kung minsan natatawa din kayo sa mga jokes namin, pero nakaka-inspire po sa amin yon. Anyone in mass media mai-inspire kapag alam nilang may natutulungan sila, may nakikinig sa kanila, no? Wow, may pinupuntahan naman pala yung pagod ko. Sasabihin po namin yon, no? So ito po, marami, kung kayo po nagpapasalamat sa amin, kami rin po ay nagpapasalamat sa inyo, kayong nandyan sa Pampanga Provincial Jail. Sabi po ninyo dito ay naku, sabi po ninyo, sa tindi ng pagod namin, baka nagpakamatay na kami. Ayan. Wag naman po. Ayan. Napakaganda ng buhay, no? Kasi minamahal tayo ng Panginoon. Whatever our status in life, ano man po ang status in life natin, kahit na andyan kayo, pwede kayong maging masaya po, no? Yung company ng bawat isa sa inyo dyan, sama-sama kayo dyan, ano po, someday
siguro po ang isipin ninyo, someday lalabas din kayo dyan after a certain period of time. Makakalabas kayo dyan at yun, balik kayo sa mundo na ibang-iba na. Ayan. No po, dahil dyan ninyo nakilala ang Panginoon. Ayan, of course, maraming salamat po ulit sa inyo. Okay. So yun po, tuloy ko po yung dinidiscuss ko. Yun pong burden na dinidiscuss ko po, pinapasan natin. Ano po? Ito pong pinapasan natin, lalo na kung pinapasan natin na may kasamang pagmamahal. Ayan na po, no? Na napakaganda po kasi iisipin natin yun nga, yung future, yung kailangang mangyari in the future na, oo, ngayon pinapasan mo yan, pero magkakaroon din ng solusyon yan kung ano man yung problema mo. At after that dark period ng buhay mo, ay sabi nga, the sun will still shine. No? Kagaya nga po ng, di po ba, pag bumabagyo, yan, lahat tayo, ay, ayan, bagyo, no po, parang, ang nararamdaman natin dark, no, pero after the rain, wow, sisikat din ang araw, yan. Alam po niyo, may isi-share akong, nabasa ko po sa isang libro, isa siyang philosopher, si Nietzsche. I forgot his first name. Nakalimutan ko yung first name niya, no? Ni Nietzsche na. Yan. Sabi niya, only those who can contain within themselves the pressure and the chaos of tension can give birth to a dancing star. Ayan. Yun daw pong mga taong nakakaya nila. Yeah, yun nga, yung pressure, yung gulo at tension, yung bang nakakaya mo, you can contain it within yourself. Someday makikita mo ang dancing star. Ano bang ibig sabihin ng dancing star? Of course, liwanag, positive, no po. Ayan, isa sa mga gusto kong philosophy ni Nietzsche, no po. Okay. So, yun po, no? Sana po may natutunan kayo. Come to me, sabi ng ating Panginoon. Take my yoke, sabi niya. I am gentle and humble of heart, and my burden is light. Okay, ang bilis po ng oras. Nakaraos tayo ng isang oras, no? May announcement lang po ako bago yung short prayer. Okay. Bukas po, Advent Radio Recollection. Yan, makinig po kayo, subaybayan po ninyo bukas. Of course, starring our main anchor, si Father Pep Bakay, at kasama po niya yung dalawang best friend niyang pare, na si Father Arnie Serrano at saka si Father Ariel Limhoco. Sila po ang magbibigay ng Advent Radio Recollection bukas. Napakaganda po ng topic nila, of course. Among, kung nakikinig ka, ibubulgar ko na yung topic ninyo para subaybayan nila. The 3 R's of Advent. Yan, remember, repent, and rehearse. So, yan po ang topic nila bukas. Pakinggan po ninyo sila. So, wala po ako bukas at sila pong tatlong pare ng makakasama ninyo. Of course, bago po yung closing prayer ko, I'd like to share to you a Jewish proverb. Sabi po niya, I ask not for a lighter burden, but for broader shoulders. Yan. Sige po, closing prayer. Dear Jesus, whenever I'm tired and burdened by life's trials, help me to remember that you are there, Lord, ready to carry my burden with me and to give me comfort. Amen.
Okay, nako, nag-overtime ako ng 1 minute. Ito po, Sister Zon Kayanan, nagpapaalam na po sa programang Barkadahan kay Kristo. Maraming salamat po sa inyong mga nakikinig. Thank you very much. God bless po. At bukas po, huwag niyong kalimutan, Advent Recollection dito sa radio. Thank you very much po. Good night. Ingat po kayo palagi. Ito po, Sister Zon Kayanan, nagpapaalam na po at bumabati sa inyo. Bye-bye po. In a party or dinner.